Sigurado po tayo, mag-iiyakan na naman ng mga DDS. Pero speaking of DDS, mga kababayan, ngayon naman ay pag-uusapan natin itong si Rodante Marcoleta na kanina nyo pa po pinag-iinitan. Kanina nyo pa pinapansin. Okay. Nung nakaraang araw, mga kababayan, etong si Senator Marcoleta ay naging tampulan ng usapin. Lagi talagang bida, no? Mga kababayan, laging talagang spotlight itong si Rodante Marcoleta. Matapos niya pong ipagtanggol ang mga diskaya para maisama sa Witness Protection Program, matapos maglabas ng surprise witness na dinaya naman mga kababayan ang nasabing dokumento, bigla na lang itong naglaho. Ngayon, nasasabit itong si Marcoleta, mga ka-GPnatics, dahil nahalungkat ang kanyang SALN. Dahil na naman po yan, mga kababayan, syempre, dito kay Boying Rimulya na naging bagong ombudsman na kung saan itinago nila Martires noon na bawal makita ang SALN ng mga politiko dahil baka daw ito ay lagi na lang maging mata or laging babantayan ng mata ng bayan. Subalit pag-aupo nitong si Boying Rimulya, mga kababayan, ay talaga naman po binaliktad niya ang desisyon na yon ni Samuel Martires at nitong si Digong Duterte. Kaya itong mga senador napilitan na maglabas ng kanilang mga SALN. Subalit itong si Marcoleta, matapos itong si Escudero, si Marcoleta naman ngayon 52 million lang kanyang SALN, mga kababayan. Subalit natapwat 112 million ang kanyang nagastos nung panahon ng halalan. Di umano, mga kababayan, sa unang kanyang mga statement, hindi daw po siya tumanggap, 'di ba? Hindi raw po siya, mga kababayan, nagpaanyaya ng mga donasyon galing sa mga kaibigan o kung sino mang mga tao dahil hindi po ito nakasulat sa SOSE. Subalit, mga kababayan, nagtataka po tayo, 52 million ang iyong SALN, how come na ikaw ay nakapaggastos ng 112 million ng halalan? Saan ito nanggaling? At may OD pa, mga kababayan, may ODRB pa. Kabog, hindi talaga siya nagpapatalo dito kila Bryce Hernandez at Henry Alcantara. O halina, mga kababayan, at bigyan po natin ng kwento etong si Marcoleta. Tingnan muna natin to, pakinggan muna natin si Marcoleta. At mamaya bubukingin natin, mga kababayan, dahil nagsalita na po siya, sinagot nga yung issue na yan, pero sablay pa rin, mga kababayan, dahil grabe talaga itong si Marcoleta. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ng gusto. Publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador. Hold on. Saglit lang. Publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE, bonus ba ni Diskaya? Sir Smokey? Okay. Ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Okay, bakit sinabi ito ng bilyonaryo, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Di umano, sinabi ni Marcoleta ay hindi siya tumanggap ng in-kind or cash galing sa mga kaibigan dahil doon sa kanyang SOSE ay wala pong nakasulat na may donasyon. Yun po ang maliwanag, ha. So inassess na lang ng bilyonaryo na hindi tumanggap si Rodante Marcoleta. Kasi sa SOSE niya walang nakalagay. Sa SOSE kasi inilalagay kung sino yung mga
mga kababayan, nag-donate sa'yo. Kaya lang, may acknowledgement, ano yun. Kailangan pipirmahan mo at lalagyan niya ng pangalan pag inilagay dun sa SOSE. Mamaya, babanggitin natin yan. Sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Correct. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. TV. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Diniklara. Mga kababayan, again, ulitin ko ha. Kaya ito ay assessment lang ng bilyonaryo na hindi siya tumanggap galing sa mga kaibigan at ito ay galing sa bulsa. Kasi nga, hindi nakadeclare sa SOSE. Mga kababayan, maliwanag yun. Pag hindi nakalagay sa SOSE, meaning to say, hindi ka tumanggap ng donasyon. Hindi ka tumanggap ng mga bigay ng mga kaibigan mo. Hindi ka, mga kababayan, at ang pera ay nanggaling sa sarili mong bulsa. Subalit naging malaking question mark. 52 million versus 112 million. At ang salin mo lang 52 million. Bakit ka gagastos ng 112 million? Negative ka pa doon. Diba? Sana ubus na yung 52M mo, negative ka pa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign. Tama. When in fact, his SALN is not enough to fund such a 100 million peso. Yun talaga ang impression ng tao. Dahil hindi ka tumanggap in kind or monetary, mga kababayan, ang impression ng tao nang galing sa sarili mong bulsa. Pero paano nangyari yon, di ba? 52 million lang versus 112 million. Very sure. Oo. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Hoy, dumoble mga kababayan Kasi kung iisipin na naman ito na naman analysis natin. Magkano yon? 28 million mga kababayan, ngayon 52. Kung magko-compute tayo, mga kababayan, ng kanyang sahod, magkano ang sahod ng kongresista? Same lang din, parang ano lang din siya, salary grade 31 or 32, parang ganon. Mga kababayan, so nasa 350 to 382,000 kada buwan ang sahod. In 6 years, lumalabas mga kababayan, nasa ano lang yan nasa 28 plus din or 25 million. Wait, check natin. I-check ko lang muna mga kababayan para sigurado tayo. Magkano ba ang sahod ng congressman? Siguraduhin lang natin. So, ang sahod ng congressman, mga kababayan, oops. Teka lang. Hindi nakalagay dito. Ayun. Mga kababayan, 300 salary grade 32 nga sila, earning 347,888 to 398,686 monthly. So approximately 400,000. Salary grade 32 nga. Hindi ako nagkamali, mga kababayan. Sabihin na lang natin sarado 400,000. So 2019 'yon. Tapos ngayon, 2025, 6 years pa rin. Diba? 6 years. Kung i-compute natin yan, 400,000 times 72. Kasi 12 times 6.
Kasi 6 years, 72. Multiply natin sa 400,000. So, 28 million mga kababayan. Parang sinabi dito, kasi 28 dati, di ba? 28 plus 28. 28 million ulit. Ayan. Mga kababayan, ay sorry. 28 million times 2. 56. Sumobra pa nga. 52 million lang yung SALN ngayon ni Marcoleta. Sa makatuwid, parang sinasabi dito, mga kababayan, si Marcoleta hindi gumagastos sa loob ng 6 na taon. Hindi gumagastos ng kanyang sahod. Kaya naging 52 million mga kababayan. Or kung gumastos man, parang ang nagastos lang niya sa loob ng 6 na taon ay 6 na milyon. Kasi ayon dito sa balita ng bilyonaryo, 28 million lang yung kanyang sahod eh. Ayan o. Yung kanyang SALN noong 2019. The expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan 2018. idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. 28 million, di ba? Mga kababayan. Tapos, ngayon, naging 52 million yung SALN niya. So, kung 28, dagdagan natin to ng 28 million ulit, mga kababayan, dapat approximately 56 million yung kanyang sahod o yung kanyang SALN ngayon. Kung idadagdag mo yung SALN niya dati plus yung sahod niya, mga ka-GPnatics, parang lumalabas dito na, ano yun, Marcoleta? Sumasahod ka, hindi ka gumagastos sa araw-araw. Parang ganun eh. 'Di ba? Para makaipon ka ng 56 million kaagad-agad. Sasabihin ng iba diyan, bakit? Kumikita naman yung asawa ko, direktor 'yun Direktor 'yun ng ng insurance. Ang ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Mga kababayan, sa makatuwid, nanggagaling lahat sa sahod niya kasi walang negosyo eh. 'Di ba? Walang negosyo pero magtataka ka, 28 million noong 2018 tapos mga kababayan, kung titingnan natin yung sahod niya, equivalent din yan sa 28 million. 28 million plus 28 million, 56 million yan. Pero yung SALN ngayon ni Marcoleta is 52 million. Kung iisipin mo mga kababayan, 4 million lang yung nagastos niya sa loob ng 6 na taon. Yung luho, pagkain, at kung ano-ano pa, 4 million lang. Ganon kadipid si Marcoleta para madoble yung kanyang pera. Anong pinapunto mo dito? Kasi sabi ng balita, walang negosyo si Marcoleta. Mga kababayan, ibig pong sabihin, walang ibang pwedeng pagkunan ng kanyang kayamanan. Nanggaling lang dun sa sahod. Pero nakakapagtaka, ganon ba katipid si Marcoleta na hindi po gumagastos? Tapos nakabili pa ng ODRB yung sasakyan na ito, ODRB. Magkano to? 10 million to. Hindi rin niya nakasulat, di umano mga kababayan, sa kanyang SALN. Sabi nga dito ng isang abogado, oy, hindi nagpapahuli si Marcoleta, kabog. Matindi, di ba? Pero mamaya may palusot yan, mga kababayan. Meron siyang palusot. Pero bebenggahin natin mamaya si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Publicize na. Sigurado, tataas talaga ang kilay ng mga tao. Kaya pinansin yan eh. Mga kababayan, hindi nyo na eto kasi, alam nyo nung panahon ni Digong Duterte na itinago tong SALN na to, mga kababayan,
'di ba sabi natin palagi, kapag ikaw ay may gustong itago, o kung ayaw nyong ilabas yung salin na yan, there is something wrong. Meron kayong kinakatakutan. Kasi kung wala kayong kinakatakutan, wala kayong dapat itago. 'Di ba? Pag may tinatago, may kinakatakutan. At may mga kinakatakutan, mga kababayan, merong korupsyon. Tama? Ngayon, yung 112 million na yan, ngayon lang din sumagot si Marcoleta. Ngayong araw, mga kababayan. Ngayong araw lang din. Siyempre, sumagot na naman siya doon sa kanyang istasyon. 'Di ba? Doon sa kanyang programa, ano ba 'yon? Pangalan noon, mga sa pangit ng mga mamayan. Ay, sa pangit. Iba pala yung pamagat noon. Kaya lang, mga kababayan, ayaw kong banggitin 'di ba? Pangit kasi sila doon Mga ulbod pa, sabi ni Winnie Artos, ulbod ay tangalakay, 'di ba? Oh, ito ngayon ang paliwanag ni Marcoleta, mga ka-GPnatics, sa issue ng 112 million, 'di ba? Sabi niya kanina, sabi ng bilyonaryo ay hindi tumanggap si Marcoleta. 'Di ba? Hindi sinungaling ang bilyonaryo kasi nga hindi nakasulat doon sa SOSE, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Marcoleta dito. Usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan viral na naman yan, talaga. binanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng Lahat butas. na ng butas. Kasi yan yung una niyang banat. Siya daw ay hinahanapan ng butas. Tandaan niyo yung sinasabi niya, siya daw ay hinahanapan ng butas, mga kababayan. Bakit ka naman nahahanapan ng butas? Hindi naman kailangan nahanapan ka ng butas Sadyang mapapansin lang ng taong bayan because, mga kababayan, on your SOSE. Ano bang ibig sabihin ng SOSE, mga ka-GPnatics? Dito po sa larangan po ng politika. Okay? Sa COMELEC, ano bang ibig sabihin yan? Statement of contribution and expenses, mga kababayan. Okay? Statement of contribution and expenses. Ibig sabihin, kung mayroong mga donasyon na ginastos mo doon sa campaign, mga kababayan, di ba? Doon sa kampanya. Maliwanag yan, SOSE. Pakinggan muna natin si Marcoleta. Inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro. Hello, Ma'am Susana Gander. Ito na naman siya. Marcoleta, wag ka mag-stop. Ang tawag doon, Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tukol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa NLG. Palusot. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin sa ito tatlong tonight. tokmol. Para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Okay. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Pakinggan natin maigi ito yung kanyang Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang niya, nasa 52M. Yes. Di ba?
Oh, may sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na, ito na. Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Oo, Pero paano mo nga naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. Kaya nga. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang Sige, pasimula mamaya ko babanatan. Meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Marami daw siyang kaibigan, mga kababayan. Maraming kaibigan, ha? Tandaan nyo yung kanyang salita. Maraming kaibigan. So, doon pa lang, meron na kaagad kayong idea, mga ka-GPnatics. Meron na kaagad kayong idea. Marami akong kaibigan. So, pag sinabing kaibigan, maaring, syempre, yung kaibigan tumulong. Maaring yung kaibigan nagbigay. Maaring yung kaibigan, mga ka-GPnatics, ay nagbigay ng donasyon. Whatever you call, kung ano pong tawag nyo dyan, kahit anong gusto ninyo, sige, yun. Diba? Yun yung naiisip natin. Pero tama po tayo. Yun ang sasabihin ni Marcoleta. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Sige. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Okay. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. So tama tayo. Mga kababayan, may nagbigay, 'di ba? Na mga kaibigan niya daw di umano. Doon ang galing yung pondo ng kanyang expenditure during the campaign period. Mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ako naman, 'di ba? Hindi ko po sasakyan ang sinasabi na ito ni Marcoleta. Bakit kanyo, mga kababayan? Unang-una, sila po ay naghahanap ng transparency. Sila po ay naghahanap ng accountability. Tama? So, mga ka-GPnatics, kung ikaw ay isang taong matuwid, 'di ba? Kung isang taong matuwid, ganito lang ang gagawin mo Mga kababayan, unang-una, kung may mga kaibigan ka na gustong magbigay sa'yo at ayaw ipangalan or ayaw pangalanan, tapos ito ay hindi mo inilagay sa SOSE, mga ka-GPnatics, nangangahulugan ito ng kasinungalingan. Nangangahulugan ito, mga kababayan, ng kabulastugan. At maaring yan, lalahanin po natin, maraming beses na tayong nakarinig at nagsabi maging sa Diskaya, maging sa mga otoridad na nag-iimbestiga, nagsisimula ang korupsyon sa sa panahon ng kampanya. Mga kababayan, dahil maraming mga tao na pwedeng mag-donate. In return, pag nanalo ka, kailangan tulungan mo sila. Sabi ko kanina, sila Marcoleta ay mga kababayan, sila daw ay para sa transparency, para sa accountability. Paano natin malalaman ngayon, mga kababayan, kung yung tao na nagbigay sa kanila, 'di ba? Paano natin malalaman baka mamaya yung tao na nagbigay sa kanila kahit kaibigan nila ay may kontrata rin sa gobyerno na ipinagbabawal po, mga kababayan, ayon sa Omnibus, 'di ba? Election Code. Paano kung yung mga tao na yan, mga kababayan, na kaibigan nila ay may kinalaman sa tawag dito sa droga o kung sino-sino pa o kung ano pang mga illegal activities. Tama? Mga kababayan, kasi pag ganyan ang sinabi ng isang politiko
dahil humiling yung kaibigan ko na wag silang pangalanan, kaya hindi ko nilagay sa sose. Sa madaling salita, mga ka-GPnatics, hindi ka totoo sa sarili mo. Diba? Kapag yan ang dahilan, lahat na ng politiko pwede magsabi, ayaw kasi ng kaibigan ko na pangalanan sila. So ngayon, pwede nang lumusot yung mga kagaya po ni Chis Escudero. Diba si Chis Escudero pinangalanan yung kanyang kaibigan si Lawrence Lubiano, na isa pa lang kontraktor ng gobyerno, mga kababayan. Kung hindi mo ilalagay yon sa sosi mo at sasabihin mo na lang ayaw kasi pangalanan o ayaw ng kaibigan ko na tumulong na pangalanan siya kaya hindi ko na inilagay sa sose. Doon pa lang meron ng kabuktutan, meron ng kasinungalingan. 'Di ba? Iglesia ni Cristo ka. Abogado ka. Oh, mga kababayan, di dapat bilang isang abogado, matuwid na politiko, Iglesia ni Cristo member, ang sasabihin mo, kung ayaw mo na pangalanan kita, hindi ko na lang tatanggapin yung donasyon mo o yung binigay mo. Di ba dapat ganon? Kung taong matuwid ka ha? Kasi mga kababayan, my point is, sabi ko nga kanina, uulitin ko, kapag halimbawa, ganito sinunod natin si Marcoleta, lalabas po, pwedeng gayahin siya ng lahat ng politiko. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Kahit nakakontrata ka sa gobyerno, dahil kaibigan mo yung tao na, nakakontrata ako sa gobyerno paano ba ako pwede magbigay sa'yo? Ganito na lang. Gawin natin, dahil nakakontrata ka at hindi natanungin para walang butas, hindi na lang natin isusulat yung pangalan mo. Mga kababayan, yun ay malaking butas. Yun ay malaking butas ng korupsyon. Kasi sabi nga natin, mga kababayan, hindi natin manonotice, hindi natin malalaman kung yung pera ba na yan ay nanggaling sa isang kontraktor na rin ng gobyerno. Hindi natin malalaman kung galing ba ito, mga kababayan, kung sa isang tao na nagpapatakbo pala ng droga. Diba? Hindi natin malaman kung yung pera pala na yan ay nanggaling na sa China. Hindi po ba? Mga ka-GPnatics, anything pwede nang makalusot kapag ganyan ang palusot na kagaya kay Marcoleta. Bigayan ng kaibigan ko Ayaw niyang pangalanan ko siya. Sino ba naman tayo para hindi siya sundin? Tinulungan niya na nga tayo. Patay tayo dyan. Mga kababayan, yan ang rason na palpak. Yan ang isang rason, mga kababayan, kaya dumadami, lumalawak ang korupsyon at walang napapanagot kagaya po ng ginagawa nitong si Marcoleta. Yan ay magiging ugat ng korupsyon. Yan ay magiging ugat, mga kababayan, ng kawalang hustisya. Dahil maitatago nito ang pagkakakilanlan ng tao na nagbigay sa'yo. Diba? Ganito dapat ang gawin natin sa mga tao nito, sa mga politiko. Kung ayaw nyo na ilagay sa sose yung mga nag-donate sa inyo, di dapat wag nyo na lang wag nyo na lang i-entertain. Otherwise, kayo dapat ay ma-disqualified. Diba? Kung ayaw nyo ilagay, ayaw nyo pangalanan, di wag nyo tanggapin. Pag tinanggap nyo, dapat kayo ay ma-disqualified. Bakit ayaw nyo pangalanan? Diba? Dahil nakiusap yung nagbigay sa inyo. Paano kung yung nagbigay sa inyo? Si Michael Yang pala. Yung nagbigay sa inyo, yung kapatid, si Tony Yang. Baka mamaya yung nagbigay, taga China. Yung nagbigay, kontratista pala ng gobyerno na ipinagbabawal sa saligang batas dahil sa Omnibus Election Code. Wala na, mga kababayan. Yan ang masasabi natin. Pinapaikot nila. Nato sasabihin, hinahanapan ng butas.
Sinong hindi mahahanapan ng butas? Kaya nga sabi ko maganda talaga na napalitan na yung ombudsman. Dahil kung yung dating ombudsman pa rin, hindi natin malalaman yung mga katarantaduhan na pinagagawa gaya ng ginagawa na to ni Marcoleta. Nasasabihin, mga kababayan, bakit ko ilalagay sa SOSE? Sabi ng nagbigay, nag-donate, tinulungan na nga nila ako. Tapos hindi ko pa sila susundin? Yan, pakinggan nyo. Maaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si Kita nyo? Baka ipitin. Ang palusot, baka daw ipitin pag nakita ng gobyerno yung kumpanya. Bakit naman iipitin? Advance lagi. O kaya naman nagtatrabaho sa Jane Watson. gobyerno. May mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos. Nililid down yung Ito lang ang predicate. kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Diyan pa lang kasinungalingan na yan, mga kababayan. Dapat talaga, kayong mga mambabatas, okay? Huwag kayong puro upo at palaki ng bayag. Puro sahod ng gobyerno ang ginagawa ninyo. I-update ninyo. Kasi ito nagagamit SOSE, mga kababayan, kasinungalingan na to May nagbigay pero nilalagay sa SOSE, wala. Diba? Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Kita nyo? mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Kasi pipirma ka doon, isusulat mo pa yung pangalan, mga kababayan. Sa makatuwid, patronage to ng kasinungalingan. Patronage ng kasinungalingan itong si Marcoleta. Diba? Kita nyo yung mukha, mukhang demonyo. Parang nakikita ko yung sungay dito, Tingnan mo yung mata. Patronage ng kasinungalingan yung ginagawa niya na yan. Hindi yan taong matuwid. Kasi kung matuwid ka, kahit matalo ako, sige, kung ayaw mong pangalanan, kung ayaw mo na ilista yung pangalan mo, at ayaw mo, mga kababayan, na ma-disclose yung pangalan mo, sige, wag mo na lang akong bigyan. Wag ka na lang mag-donate, hindi ko tatanggapin yan. Dapat ganun Kaya lang ito mga to, sabi ko nga sa inyo paano natin malalaman? Paano natin maiimbestigahan kung yung mga tao ba na to, yung pera na ginastos nila sa halalan ay nanggaling sa matinong tao at nanggaling po sa tamang tao. 'Di ba? Kung hindi po i-disclose, kung sasabihin lang ayaw kasi ng kaibigan ko, lahat na ng politiko gagawin 'yan. Para hindi sila mabuking pagdating sa halalan. 'Di ba? Hindi na nila, ang gagawin lang nila, hindi na nila gagayahin yung ginawa ni Escudero na inilagay niya sa SOSE yung pangalan ni Lawrence Lubiano kaya napahamak siya. Ganito na lang ang gagayahin nila kay Marcoleta o ligtas na kami. 'Di ba? Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka Pag ako napatawag talaga dito sa talagang kahit mapahiya na ako, talagang sasabihin ko talaga itong pinagagawa niya na to. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Kita mo, mga kababayan? Tama? Nilabag ko yung kaisa-isang yung kahilingan mo sa akin, pero kapalit nun kasinungalingan. Iglesia ni Cristo yan. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to
Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Ayan. Sa kanya rin sa bunganga niya din ang galing. Alam naman natin sa Pilipinas, when you say utang na loob, mga kababayan, kahit ilang henerasyon pa yan, nauungkat yan. Pag manasa pwesto ka na, oy, hindi ka naupo, hindi ka napwesto dyan sa Senado kung hindi dahil sa tulong ko. Diba? Mga kababayan, doon na darating yung o sige, ano ba magagawa ko to return your favor? O sasabihin nung isa, yung nagbigay, okay, sige, ipasok mo ako dito, gawin mo akong chairman. Ipasok mo ako sa PCSO, gawin mo akong director. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan kung advance si Marcoleta, mas advance tayo. Yan ang ugat talaga ng korupsyon, utang na labas, utang na loob. Sabi ni Jane Watson, tanong niya, sagot niya Kaya nga, kasi mga kababayan, nililito niya kasi yung taong bayan. 'Di ba? Yung mga tanga, yung gumawa ng video na to, nire-upload pa to 'di ba? Ang daming nanood, daming mga DDS na, tama nga naman, bakit mo i-disclose, tinulungan ka, gago. May batas tayo 'di ba? Yun ang butas diyan mga kababayan, yung hindi mo i-disclose. At saka isa pa, sabi ko nga sa inyo, para saan pa ang SOSE na nakalagay doon, mga kababayan? Ano bang nakasulat sa SOSE? 'Di ba? Sabi dito, mga kababayan, ito po ay a statement of contribution and expenses. Tapos sa SOSE mo wala. Di nagsisinungaling ka. So ngayon, kung taong matuwid ka, dalawa lang ang pagpipilian mo. Either i-reject mo yan, mga kababayan, or kaya naman, ang gagawin mo, dalawa nga lang i-reject mo yan kung taong matuwid ka. Pag ayaw niyang pangalanan siya, huwag mong tanggapin. Otherwise, ang mangyayari, tinanggap mo, tapos sinunod mo yung promise mo na wag siyang pangalanan, nagsinungaling ka na. Patronage ka ng kasinungalingan. 'Di ba? Ma'am Becca Marquez, watching from California, US of A. Thank you so much, Ma'am Becca. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Kita mo? Sinungaling! Mga kababayan hindi po ako nagsabi. Hindi ako, siya nagsabi, siniro niya yung SOSE niya. Anong ibig sabihin nun? Sinungaling etong si Bullfrog Marcoleta. Mga ka-GPnatics, tapos yung mga DDS, panatiko kay Marcoleta. Halos mga kababayan, pinagtatanggol pa ng husto ang loko-lokong ito. Ang pwede nga lang sabihin ko, buwakan ng nanay na to Di ba? Hindi ko masabi. Kung ako yung tao lang na palamura, mamurahin ko to ng todo talaga Tanga na lang ang maniniwala dyan kay Piluca. Marami po, Winnie Artos, na naluloko to. Mapipilitan ako ngayon. Dexter Valdestoy, shout out. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang kita inyong nyo, mas pinili niya na maging sinungaling siya. Matuwid yan Matuwid yan. Yung nanay ko nakikinig na naman sa gilid ko. Andon, ang nanay. Nay, shout out. Sorry naman. Wala sinungaling Anong gagawin ko dito? Alangan naman sundin ko, alangan naman tanggapin ko yung mga sinasabi nito. 'Di ba? Mas pinili niya yung kasinungalingan, mga kababayan, kaysa rejectin yung nagbibigay sa kanya ng donasyon. Dapat ang ginawa ni Marcoleta, ni-reject yun, tapos
'Di ba? Na-reject yun para hindi siya magsinungaling. Hindi. Tinanggap niya, mas pinili niya, wag isulat yung pangalan. Oh. Ibang klase, mga kababayan. Ibang klaseng pastol. Oh. Ano ba tawag dito? Hindi rin pastol, hindi rin tupa. Diretso mahas, corrupt din si Marcoleta. I would say yes, mga kababayan. I would say yes, na corrupt din. Because, mga kababayan, if you're really looking for transparency and accountability, sabi ko nga sa inyo, wala kang dapat itago. 'Di ba? Otherwise, reject mo yan eh. Kung ayaw niyong pangalanan ko kayo, sige, hindi ko tatanggapin yung pera ninyo. Kahit matalo ako. Ganun na may paninindigan. Pero, because you receive the money, mga kababayan, di ba? Because you receive the money, you accepted it, you use it, you utilize it, mga kababayan, at tawag dito, ikaw pa ay sumunod sa kanilang ano ba yung tawag doon? Doon sa inyong kasunduan na wag silang pangalanan. Ano na yan eh? Talagang hindi lang basta simpleng kasinungalingan yan. Kasi di ba may tinatawag tayong white lies. Eto hindi white lies to, mga kababayan. Di ba? Hindi white lies to eh. Talagang ginamit mo sila at nagsinungaling ka sa gobyerno. Nagsinungaling ka pa sa sarili mo, nagsinungaling ka pa sa tao. Because hindi mo ito mga kababayan, hindi mo isinapubliko yung kanilang mga pangalan na sila naman ay nagbigay. Hindi po ba? Oh. Identity. Aha. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Baka galing pa daw kay Diskaya yung ginastos ni Marcoleta. Alam nyo, lahat ng mga inisip nyo, posible yan eh. Mga kababayan, dahil nga po, hindi niya pinapangalanan. Okay? Ito yung ito yung masasabi natin mandurugas na talagang ayaw magpakita or ayaw masundan yung kanyang pagsisinungaling. 'Di ba? Yung kanyang kasinungalingan, ayaw mag-iwan ng bakas. Kaya ayaw pangalanan. Unlike the other senators, unlike the other Congress, 'di ba? Mga kababayan, talagang inaano nila, dinidisclose nila yung mga pangalan. Kaya, it's easy na matrace. Si Marcoleta ayaw niya eh. Kaya ayaw niyang pangalanan. Ano bang kinakatakot mo, Marcoleta? 'Di ba? Ano bang kinakatakot mo? If those person na nagbigay sa'yo or nag-donate sa'yo ng pera, 'di ba? Kasi ikaw naman ang mag-aano niyan eh. Ikaw naman ang, kumbaga, mga kababayan, pag nagbigay sila, pwede ka naman magbigay ng sa kanila ng ano ba tawag doon? Ultimatum, hindi. Ng kondisyon. Ikaw naman pwede. Kung ayaw niyong pangalanan kayo, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, pwede mong i-reject 'yun. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expensive. Oh, diba? Galit siya sa mga low bender. Pero siya mismo, low breaker. Mga kababayan, hindi tayo nagbibintang dito. Maliwanag na nagsisinungaling si Marcoleta. Diba? Hindi. Mga kababayan, wala siyang sinulat. Nothing at all sa kanyang sose. That's why, sabi ko sa inyo kanina, doon sa bilyonaryo, their assessment, mga kababayan, hindi tumanggap si Marcoleta ng mga donasyon galing sa mga kaibigan niya. And we also, mga kababayan, we also assess or we also, tawag dito, inisip natin, di ba? Inisip natin na dahil nga hindi siya tumanggap ng donasyon galing sa mga kaibigan niya, mga kababayan, inisip natin na nanggaling ito sa kanyang sariling bulsa.
Kaya nga nalilito tayo eh. How come na si Marcoleta ay may 52 million SALN or asset, pero ang expenditure niya ay 112 million. Kaya siya napilitang magsalita. Nung nagsalita, sablay. Ari ng sablay. Pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Netiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Nako. Meron bang batas, Nelson? Meron ba? Anong batas? Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Yun na naman tayo eh. Mga kababayan. So, okay, Marcoleta, walang batas. Pero, kung iisipin mo, yung SOSE, yun na mismo yung batas. 'Di ba? The reason why binibigyan kayo ng SOSE, mga kababayan, para i-disclose ninyo kung sino yung mga nagbigay sa inyo. Otherwise, wala nang silbi yung SOSE na yan kung ganyan pala ang sasabihin ni Marcoleta. Walang batas na nagsasabi na kailangan i-disclose. Di ba yung SOSE nandyan? Anong sabi dito sa SOSE, mga kababayan? Ito ay Statement of Contribution and Expenses. Ibig sabihin, kailangan mong isulat yan kung sino yung mga nag-donate, sino yung mga nagbigay. Ang problema lang sa batas kasi natin, hindi doon naka-specify na dapat, mga kababayan, kapag hindi mo dineclare dun sa SOSE mo, ay liable ka para matanggal ka sa pwesto. Hindi po ba? Kaya, nilalaro-laro lang nila ito na sinasabi niya walang batas. Yun na yun. Yun na mismo ang batas. Kaya lang masasabi ko, yun ang batas, pero kulang ng pangil. Dahil kaya pa nilang lusutan, mga kababayan. Dahil nga, wala pang follow-up dun sa SOSE na yon. Dapat bilang mga legislator, mga kongresista, mga senador, sundan nyo yan. Lagyan ninyo ng pangil na kung sino ang mahuhuli at hindi magde-disclose sa SOSE nung mga nag-donate, may karapatan kayong tanggalin sila. Diba? Baluktot. Tama po kayo. Napakabaluktot ng kanyang reasoning, mga ka-GPnatics. Nakita natin na kayang-kaya talaga nilang baluktotin at kayang-kaya nilang paikutin ng batas. Yan yung sinasabi niya na yan. Wala daw batas na nagsasabi na bawal i-disclose. Or sa pilitan na i-disclose. Yung pagpapain ng SOSE, Sen, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan. Alam mo, tama yung question doon, ha? Yung SOSE, Sen, yun na mismo ang nagsasabi na kailangan mong i-declare yung nag-donate. Tapos sabi niya, pinapanatili nga nila na huwag i-disclose yung pangalan nila. Mamimili ka lang doon di ba? Kung ano ang tama at mali. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Ako ang sagot ko lang dyan, what's the use of SOSE if we are not going to use it? Di ba? What's the use of SOSE, mga kababayan, kung hindi mo naman ilalagay yung mga pangalan ng nag-donate doon? Dapat, gawin nyo dyan sa SOSE nyo, ilagay nyo na sa trash can. Hindi naman pala sinusunod Parang ano yan mga kababayan, para saan pa ang pulis kung hindi naman manguhuli? Di ba? Diyos mio Marimar. Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam hindi... Nabubuang na yung ano niya. Pero may point yun yung kausap niya. Kaya lang, hindi niya masagot si Marcoleta. Yung SOSE na mismo. Di ba, yun yung nagpapakita ng transparency. Yung SOSE. Kung talagang ikaw ay tapat, di ba? Para in case, mga kababayan, tingnan ka, i-background check ka, tingnan yung mga nag-donate sa'yo, wala kang dapat
katakutan. Dahil walang problema, walang sabit. Kasi kung ayaw nila magpangalan, maaring ang mga ito ay involved sa drugs, maaring involved sa construction company na contractor din ng administrasyon, 'di ba? Ganun lang 'yun, mga kababayan eh. Meron din bang batas na pwede kang tumanggap ng walang name? Nagbigay ng malaking katanungan din saan mo kinuha ang ginastos mo sa eleksyon. Ayan, Imelda Castro, kaya siya napilitang magsagot dito. Kaya lang sablay na sablay talaga yung kanyang sagot. Diba? Oh, tama, Ma'am Marlene Valencia. Kung ayaw nyo na tawag dito, kung wala talagang tinatago, bakit ayaw magpangalan? Dahil daw ito ay mga private person? Okinawa, Japan. Diba? Kalokohan yan, mga ka-GPnatics. Kaya dapat, kaya dapat tayo, sa totoo lang, magkaroon na lang dapat ng batas na bawal tayong tumanggap, mga kababayan, or bawal na ang donasyon. Yun ang pinakamaganda na i-update natin dyan. Amyendahan natin yan pagdating dyan sa election code. Diba? Sa Omnibus Election Code. Sorry. Dapat ang lahat ng politiko bawal lang tumanggap ng donasyon. Dapat manggaling sa sariling bulsa. Diyan natin malalaman, mga kababayan, kung talagang ikaw ay lumaban ng patas. Kasi ang nangyayari, baka yung nag-donate na yan, mga ka-GPnatics, ay meron talagang plano. Meron talagang kapalit kapag nanalo ka na. Diba? Yan ang mahirap eh. Lulubog tayo sa utang na loob. O kaya naman, yung tao na yan ayaw magpangalan dahil ayaw niya mabulgar. Dahil baka pagdating ng panahon, mga kababayan, etong tao pala na to ay may hinihiling na sa gobyerno na na gusto maging pwesto. Baka yung ibinigay na 30 million, 50 million, 100 million na donasyon, ang gusto makabawi ng bilyon-bilyon. Diba? Ako, sa pantaha ko, baka nga may parte din ang diskaya sa mga nag-donate. Kaya ganun-ganun na lang kung ipagtanggol ni Marcoleta na mabigyan ng Witness Protection Program ang mga ito at hindi na mabawi ang kanilang mga ninakaw. Kaya nga, mismo sa restitution na pwedeng ipasaloob ng DOJ sa pagbibigay po ng Witness Protection Program bilang nakapaloob din sa kanilang Memorandum of Agreement kasi sila naman ang magli-lay down ng kanilang tawag dito, mga kababayan, ng kanilang kondisyon para mapaniwala sila ng mga nag-a-apply in good faith. Pwede silang magbigay ng kondisyon. Sige, isoli mo kung ano yung mga gusto mong isoli na alam mo na ninakaw mo. Diba? Ayaw ni Marcoleta nun. So naniniwala din ako may part doon sa aking brain, mga kababayan, na ako ay sumasang-ayon doon sa inyong sinasabi na baka nga isa sa mga ito ay mga diskaya din. Anyway, mga kababayan, mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating palatuntunan ngayon. Magkita-kita tayo mamayang gabi, ha? Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang hapon po. Ayun, kain muna tayo. See ya. O, sabi ni Ma'am Marlene Valencia, kaya Sir GP, malay natin, misis niya nag-donate. Nag-donate saka galing sa insurance ng contractor ng Diskaya. Pwede rin. 'Di ba? Si Diskaya nagbigay kaya Unabis na pinagtatanggol niya. Di ba? Pwede kasi maging money laundering kung hindi i-declare ang donasyon, sabi ni Michael Pinarok. Ay, ganun ba? Pwedeng money laundering yon? Pero again, mga ka-GPnatics, pag ganyan ang reasoning ng isang tao, parang ano na lang, wala nang ititino talaga ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Nagkaroon pa ng sose kung hindi mo rin naman pala lalagyan ng pangalan.
Lumalabas talaga ang kasinungalingan ng isang bullfrog. Okay? I bet you that Diskaya gave Marcoleta a big amount of money. That's why he doesn't want to disclose. Ayun, sabi ni Ma'am Lucy Rivera. Siguro, darating yung panahon, malalaman at malalaman natin yan. Lalabas at lalabas yan, mga kababayan. Ako, gustong-gusto ko matanggal na to. Si Marcoleta. Wala namang kwenta eh. Diba? Oh. Maganda nga, maubos na yung mga Duterte block dyan sa Senado. Okay? So ayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Enjoy your meal. Bye-bye. Oo,